Sabi nga, Sister Myra. Dada si Sister Myra muna. Opo. Okay. Yes, Yes, na. na. Sige. Makikinig lang kami. Guest speaker daw. Special. Hindi ako mag-speaker. Akinon. Sabihin mo mamaya. Tayo ay Mamaya na. Magandang hapon po, Panginoon, ang Yahweh. Magandang hapon po sa lahat. Hanggang Ngayon sa December kamay na. yung kanina sa mabuting balita, tungkol po yung sa September 1st, okay, na hihingi na pinagamot ng Diyos. Pero isa lang yung naalala ko tuloy sa aking buhay. Nakasalang kong pillar marinig. Okay, naalala ko po, nung ako'y maliit pa, 3 years old, ako po ay isang masakiting anak ng Diyos. So yung mother ko, palaging nagkakaroon ng problema sa akin. 3 taon pa lang po ako, na PGH na ako, pero hindi pa rin. So ang ginawa ng nanay ko, dahil siya ay masyadong yung nagdarasal sa Diyos, kung saan ang may himala, dinadala ako doon. Dinala ako sa Bicol kasi doon sa salvasyon. So ang ginawa ng mother ko, 3 years old pa lang ako, in-offer niya ako kay Mama Mary. So sabi niya, ganito po, ikaw ay aking dinala sa Bicol para ikaw gumaling kasi ayoko mawala ka sa akin. Dahil sa kanyang pagmamahal daw po sa akin, sabi ng nanay ko. So in-offer niya ako kay Mama Mary. Ngayon, ang nangyari po sa akin, hindi po ako nawala sa kanya. So nangyari, may mga moments na talaga ako kukunin ng Diyos. Andyan yung ako ay madidisgrasya. Bigla akong hindi napapahamak. So merong guidance talaga na galing sa Diyos, okay? Yung ganyan. So nangyari po sa akin, dahil in-offer ako ng nanay ko, tinawag ako sa loob. Maraming mga pagkakataon sa buhay ko na talagang dahil sa kung ikaw ay in-offer mo yung life mo kay God, hindi ka talaga pababayaan niya. Kahit na sa sakit, sa karamdaman, matindi po ang ko eh. Kasi sabi ko, Lord, bakit ganyan? May sakit ako, dapat noong 2016, patay na rin ako noon. Nung pumunta ako ng Nueva Ecija, dapat na-disgrasya na ako, nahulog na yung sasakyan namin doon sa bangin. Pero andun pa rin si Lord, talagang yung ginagabayan kami. Katulad halimbawa, nung papunta ako dito, yung papunta ako sa nanay ko, kasi sabi ko, Tay, gusto ko kay nanay, gusto ko nang samahan ng nanay ko. Kasi wala siyang kasama, sabi ng father ko, wag, dito ka lang sa akin. Ganyan talaga, kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, hinahayo ka talaga doon sa tama mo kalalagyan. Yun ay doon sa feeling ng nanay ko. Yung nasa feeling na po ako ng nanay ko, napansin ko, na andun yung matindi yung tawag ng Diyos sa akin. Matindi yung tawag niya. Tinawag niya ako magturo sa eskwelahan ng religion. Tinawag din po niya ako sa kumbento. So sabi ko, Lord, ano po ba itong ating buhay? Lahat ino-offer ko. Gusto ko maging doktor nun, hindi tuloy. Gusto ko maging policewoman, hindi rin po natuloy. So sabi ko, ano ba gusto nito? Kasi hindi ko alam kung ano talagang kalalagyan ko sa buhay ko. Kasi marami akong plano po nun eh. Pero hindi natutuloy. Kaya sabi ko, ano ba talaga po Lord ang gusto ninyo? Yan, magservisyong totoo sa tao at sa hayop. Yun na sinasabi ng Diyos sa akin. Sabi ko, Lord, bakit ganyan? Pag sa hayop ka, may sakit ka. Pero bakit ganyan? Praise God. Kasi ako nag-aalaga ako ng hayop for 35 years, pero hindi naman po ako nagkakaroon ng matinding sakit. Kaya yun, kapag pag po tayo ay talagang tinawag ng Diyos sa isang, yung kanya talaga yung gawain mo kapag ino-offer mo to ng totoo sa Kanya. Kasi doon Kanya dinadala. Yun ang gusto ng Diyos sa iyo, na sumunod sa Kanya. Kaya nagkamata ako, kapag ako inuutusan, sa totoo lang po, wala po akong reklamo. Pag ako inuutusan ako halimbawa ng Brother Dominic, inuutusan halimbawa ko ng nanay ko, ng mga mother, ng mga pare, hindi ako nagreklamo kasi sanay po akong sumunod. Sumunod, kahit masama yung pakiramdam ko, sunod na sunod pa rin ako. Para akong sabi ko, Lord, bakit ganun? Sunod na sunod ako. Kasi sabi nga po nila, kung gusto mo maging isang leader talaga, you must be a good follower. Sumunod po
tayo para sa ganon, yung ating nararanasan, doon sa ating pagsunod, doon sa tinatanaw nating isang leader, yung po ang siyang magagawa natin sa buhay po natin. Ayun, hindi ko alam kung bakit naririto pa ako. Wala na po ako dito sa Novaliches. Dapat nakauwi na po ako. Pero pinatatatag ako ng Diyos, bagamat may mga problema ang dumarating sa ating buhay. Kaya nga kailangan very strong tayo when it comes to temptation. If you have the spiritual stability kay Lord, at yun ka kay Lord, kahit anong sabihin ng mga kapitbahay mo, ng mga kaibigan mo, na masasakit na salita, i-offer mo lang yun. Tapos sabi po ng kapatid ko, hindi ko nakakalimutan yung sinasabi ng mga kapatid ko, palagi kang magpakumbaba. Ang mga kapatid ko yung palagi yung ina-advise sa akin, mababa palagi tayo. Kasi kung tayo mababa palagi, tayo ang kalulugdan ng Diyos. Huwag tayo magmataas sa buhay. Kahit mayaman ka na, milyonarya ka na, mababa ka pa rin. Huwag mo sasabihin, nakabante dito. Huwag mo sasabihin, ipipetisyon ka, no? Kung ano yung sasabihin mo sa akin, siya ang mangyayari sa kanya. Kaya yung bawat salita po natin, yan, kailangan po natin na yung maayos yung pananalita po natin sa ating kapwa para sa ganun. Yung ating pananalita, nakikita nila sa atin na tayo po talaga ay tunay na alagad ng Diyos. Kasi mahirap yun eh. Nagsiserve ka sa simbahan, nagsiserve po tayo dito, pero nakikita sa atin yung tama. So ganoon, yung mga halimbawa, tayo ay may mga sakit. Sakit na sinasabi nila, mga 10 lepers po yun. Sakit na lipunan. Sakit na lipunan. Ano po ba sakit na lipunan po ngayon? Oo. Ano po ba yung mga sakit natin ngayon? Ihambig po natin sa leprosy. Diba, ang sakit dito, hindi naman po yung sakit na totoo talaga. Ang matinding sakit sa atin, yung tayo ay binabatikos ng kapwa natin, bagamat tayo ay gumagawa ng kabutihan. Isa rin po yung sakit ng lipunan na dapat natin i-offer sa Diyos. Kasi wala naman tayong karapatan na umusta sa tao. Kasi tayo ay kanya nilalang para sumunod sa Kanya at para magmahal rin sa mga taong gumagawa ng hindi po tama sa atin. Kaya yung mga bumabati ko sa akin, pinababayaan ko lang po yun. Kaya ako, Ama, maraming salamat po na hanggang ngayon, magsi-60 years old na ako. Andito pa rin ako, buhay pa rin ako. At 3 years old na, dapat mamamatay na ako. Pero dito, andyan pa rin. Oo. Kaya maraming salamat po. Ay, ano na yun? Asay, ewan ko. Ikaw, Maganda po ng ginahali natin kapatid. Hanggang ako na makinig. God is good. God is good. God is good. All the time. God is good. Kaya ay maraming grasya. Maraming palakpak. Maraming pera. May nakuha po ba tayo sa cherry ni Sister Mayra? Napakarami niyang karanasan, pero andyan pa rin siya. Nakatayo, maraming humuhusga, pero hindi niya yung pinapatulan dahil siya ay nalig sa Panginoon. Lagi niyang kasama ang Diyos sa mga pagsubok, ay lagi siyang tumatawa sa Panginoon. At sabi nga, nagiging matibay sa mga pagsubok na yan. At sa awa ng Diyos, ay unti-unti naman yung nalalagyasan. Amen? So, kabuti ng Panginoon, no? Palakpakan natin ating buhay. Gusto ko po ba niyong makinig? Amen. Na isa pang mensahe. Praise the Lord. Akong patatawagin ang kalaktagan na mensahe ng ating ginang ng tahanan sa ating panahon at sa bagong panahon na walang dinit iba, ginang Rosy sa
Hanggang alas 11 tayo ng gabi, magpapasaing na dyan. Magpapasaing na si Mami na kapunan. Okay. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. The will of the Father. Yes, I will. God is good.